magpapadala ka ng mga general doon, military generals generals doon na sasabihin kapag nagkaroon ng gera sa pamamagitan ng Taiwan at People's Republic of China, hindi maaaring hindi madamay ang Pilipinas. Tama. Bakit tayo nakikisawsaw sa gulo nilang dalawa? Dahil nga, ginagawa tayong buffer ng Amerika. Yun. Number 1, yan ang pinagbigyan natin ng Amerika pagdating dyan sa bagay na yan. Number 2, ayan, magkakaroon daw ng gawaan ng mga bala dito sa Pilipinas. Kaya nga O hindi ba yan another provocation against China? Na ang Amerika magkakaroon hindi lamang ng mga base militar dito kung saan pwede sila mag-imbak ng kanilang mga munitions. Ito po ay, Chacha, scandalous. Scandalous and excessive. Yun ang sinasabi ni Tito Sen. Tanong mo namin dito, totoo ba na ito pa-imbestigahan niyo, Tito Sen? Yes, paiimbestigahan talaga natin yan sapagkat talagang baka kung mayroong better word than scandalous, baka yun ang gamitin ko. Hindi, wala akong naisip nung at that very moment. Sapagkat, tingnan mo naman yung, katulad yan, sinasabi ng DBM, talaga nandun yan. Karana, ngayon lang lumalabas. Yeah? Biglang ganun Tapos, after putikan, meron biglang isang hero na lalabas. Ano sasabihin ng hero? Dapat itong imbestigahan. Ito ay pera ng taong bayan. Ito ay kaya nagkakaroon ng problema sa baha. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ayan, pinagtawanan ka sa buong mundo. Yan ang title. Talunang uuwi sa Pilipinas kasama ang mga, sino ba kasama nito? Kita nyo? Alam nyo bakit? Yung usapin na yun, sabi ng mga nakakaalam at magaling na mga political analyst, yan daw ay hindi naman dapat pinupuntahan. Dahil meron naman daw na ibang gabinete o sekretary ang pwedeng kumausap. Yan tuloy. Ang kulit nyo Sumbong-sumbong pa kayo ngayon. Ano sabi? In good terms sila ng China. Huwag nyo na kasing palakihin ng problema. Yan sabi ni Aling Ledesma. At ito meron panat na naman. Yung pangalan nun, Toto Sen. Meron naman siyang pahapyaw kasi alam nyo ba, ito yung magiging kalaban ni Mamang Keso. Kaya siguro nagpapabango ang mama. Yung budget insertion daw, tama ba? Yung budget insertion daw na 142.7 billion sa 2025 ay paiimbestigahan. Nino ni Toto Sen. Bakit? Nagpapabango. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaction, likes and share, samahan mo na subscribe at i-bell all yun na. Hindi natin patatagalin. Ito na! Bukas na merkado o one-sided deal, bagong kasunduan sa taripa sa pagitan ng Pilipinas at US, kinwestiyon. Isang bagong kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ang inilabas kamakailan na naglalayong palawakin ang kalakalan at kooperasyong militar ng dalawang bansa. Ang alin! Ngunit habang pinupuri ito ng ilang sektor bilang hakbang patungo sa mas malayang kalakalan, may mga bumabatikos at nagsasabing tila pabor lamang ito sa US. Ano ang nilalaman ng kasunduan? Ayon sa ulat, ang bagong deal ay may sumusunod na probisyon. Nako, walang taripa ang mga produkto mula sa US kapag in-export sa Pilipinas. Ibig sabihin, makakapasok ang mga produktong Amerikano sa bansa nang walang buwis o customs duties. Samantalang ang mga... Sablay tayo dyan. Bakit? Sila walang tax. Pero tayo papunta ron may tax. 19%. Wow! Sabi rito. At bakit pinagtawanan? Dibididap-dap, dibidibidop-dop, dibidap-dap-dap-dap. Pilipinong produkto na iniluluwas sa Amerika ay may 19% na taripa, bahagyang bumaba mula sa dating 20%. Bukod pa rito, may kasamang bahagi ang kasunduan tungkol sa pinalawak na kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa. Ano ang ibig sabihin nito? Para sa US,
Malinaw ang benepisyo. Dahil sa zero tariffs, mas mura nilang naibebenta ang kanilang mga produkto sa merkado ng Pilipinas. Magandang balita ito para sa mga mamimiling Pilipino na maaaring makinabang sa mas murang imported goods, ngunit babala rin ito sa mga lokal na negosyong Pilipino na baka hindi makalaban sa presyong banyaga. Sa kabila ng pagbaba ng taripa sa mga export ng Pilipinas patungong Amerika, mula 20%, nananatiling malaki pa rin ang buwis na ipinapataw sa mga produktong Pilipino kumpara sa zero na buwis sa mga produktong Amerikano na pumapasok dito. Para sa Pilipinas, hindi pantay ang kalakalan ayon sa mga ekonomista. Kung zero tariff ang para sa US at 19% pa rin ang para sa Pilipinas, masasabing hindi patas ang kondisyon ng kasunduan. Ikinababahala rin ang epekto nito sa lokal na industriya. Kung walang sapat na suporta sa mga lokal na negosyo, baka ito ay magdulot ng pagkalugi o pagsasara ng mga lokal na pabrika, babala ng isang negosyanteng kasapi ng Small Enterprise Alliance. Dagdag pa rito, ang terminong open market na ginagamit ng mga opisyal ay tila mas pabor sa US kung walang kasamang proteksyon ang mga produktong Pilipino. Kung ganyan lang naman, sila ang makikinabang at tayo ay talo, wag na lang. Di ba? Para saan pa yung pakikipag-usap at papunta ron para makipag-agreement? Talo rin naman pala ang Pilipinas pagdating dyan. At ngayon, sa usapin na, alam nyo yun, bakit ako tinatanong nyo, di ba dapat si Trump? Ang alin yan, ang alin ba yan? Hindi natin alam kung ano. Ito kung ano yung pag-uusap dito. Bakit ako tinatanong nyo, di ba dapat si Trump? Ano kawik ang presidente ng Pilipinas? Ayon nga kay Attorney Rowena Guanzan ay, di weak ka, hindi mo kaya ilaban yung patas na desisyon para sa mga Pilipino. Yun. Sayang gastos. Aniya pa ay, itong presidente ng Indonesia, load lang gastos, yung 32% tariff nila ginawang 19%. Bah. Yung sa atin full force pa ang delegation at gastos pero 1% lang binaba. Yun. Talo nga ang Pilipinas doon. Diba? Talo. Ang hirap Basta may masabi lang sila. Sa tingin nyo mga kasama, kung ito ay sasama sa SONA, tsaka na pagtatawanan ito 1%. Pumunta ka pa doon. Ang dami pang bit-bit na gabinete at sekretary mo. Yan lang palang iuwi mo at 1% at kahihiyan. Sabi ni Aling Marie. Dito na lang tayo kay Atty. Topacio. Magaling ito. Hinahangaan ko to. Talagang lagi kong hinahangaan. Inaabangan ko nga ito Pag ito ang nagbigay ng balita, talagang tumbok na tumbok at talagang hindi niya tatantanan itong mga bakulaw at durobo na ito. Ay, pasok mo, attorney. Ano ba usapin dito? Hirap na po tayong makalakas doon dahil magdamag ay umulan. At siyempre, walang nagawa at walang magagawa ang kasalukuyang administrasyon kasi kinurakot yung sa flood control. Yung dep-dep, walang nangyari yung dep-dep. Ang nangyari, very dep, masyadong malalim. Very dep, ang baha. Dep-dep nga talaga. Hanggang dep-dep, abot ang baha. Opo. Kaya nga, Atty., sabi ko panawagan ko naman, taon-taon naman, may ganitong eksena, di ba? Bakit di natin mabawasan yung problema? Hindi ko nga malaman paano nga yung 5,500 na flood control ay hindi malaman kung nasaan. Alam nyo, minsan iniisip ko na rin na parang pina-fact check na ng kalikasan si Pangulong Tama. Si Pangulong Marcos kasi natatandaan niyo noon sinabi niya may 5,500 na flood control projects biglang bumaha. Ngayon naman magsoso na siya sa 28, di ba? Sa Lunes. Kaya hindi niya pwedeng ngayon i-claim yung flood control niya. Pwede nga sisihin na naman ang mga Pilipino. Opo. Kasi hindi inipon yung tubig baha. Kasi napakahirap naman po nun. Saan mo lalagay yung tubig baha? Lalo na kung ganyan karami ang tubig baha. Wala po akong lalagyan. Bahay po babaha. Anyway, alam mo man, Jubes, ito problema kasi nga sa atin. Kung ano-anong pinagtutuunan natin ng pansin, kung ano-anong pinagagastusan natin sa halip na pabutihin natin ang buhay ng ating mga mamamayan ay ginagastos natin sa pagbili ng armas dahil sa isang away na wala naman pong away na tayo lang naman ang gumawa kasi tayo ay inuudyukan ng Amerika. Ngayon, kita mo, Ma'am Jubes, Opo, sir. Nasa Amerika si Pangulong Marcos. Opo.
kay Pangulong Marcos, bon voyage pala. Maligtas ang pagbiyahe. Bon voyage, di ba? Voyage, di ba? Buti na lang di siya apektado ng bagyo, no? Ay, hindi, nandun siya. Hindi naman sila lagi apektado, di ba? Nakita nyo naman noong Manila International Film Festival sa New York. Habang naghihirap tayo ron, sasayaw-sayaw sila ng I Will Survive. O, ang problema, yung isang kasama nila hindi nag-survive. Yun lang. Anyway, kita mo naman kung anong kalokohan na nangyayari, Ma'am Jubes. Opo, sir. Tayo ay nasa Amerika. Ang dami nating binigay sa Amerika na concessions. Number 1, sinira natin yung international law principle ng One China policy. Sa pamamagitan na magpapadala ng mga high-ranking generals natin sa Taiwan. Oh. I have nothing against Taiwan. Opo. In fact, sumulat ako sa aking column sa Daily Tribune na dapat hindi na ginugulo ng China ang Taiwan. Tama. Sana wag na magkagulo kung magkakaroon ng reunification sa payapang paraan. Ngayon Opo, kung ayaw, tama po. Huwag na lang sana. Pero siyempre, may ibang policy in China. Wala na tayong pakialam doon. Internal nila yun eh. In the same way na yung policy natin internal. Pero bakit magpapadala ka ng mga general doon, military generals ha? Generals doon na sasabihin kapag nagkaroon ng gera sa pamamagitan ng Taiwan at People's Republic of China, eh hindi maaaring hindi madamay ang Pilipinas. Tama. Bakit tayo nakikisawsaw sa gulo nilang dalawa? Dahil nga, ginagawa tayong buffer ng Amerika. Yun. O, number 1, yan ang pinagbigyan natin ng Amerika pagdating dyan sa bagay na yan. Number 2, ayan, magkakaroon daw ng gawaan ng mga bala dito sa Pilipinas. Kaya nga eh. O hindi ba yan another provocation against China na ang Amerika magkakaroon hindi lamang ng mga base militar dito kung saan pwede sila mag-imbak ng kanilang mga munitions, mga material, mga gamit sa napandigma, bala, kagamitan, etc. Kundi gagawa pa rito ng mga bala. Oh. Yun yung nababalita. Na pangit nga naman. Halimbawa, ito ay malaman ng China, ha? Kaya alam nyo naman, merong mga problema, ha? Oo. Kahit sinabi ni Trump na in good terms sila ng China, pero siyempre, kunwari lang yan, kung baga, Saywar o sinasay ko sila. Pero nababalita dito sa Subic, maglalagay ng pagawaan ng mga hirap dito sa mga tao na ito. Nananahimik ang Pilipinas, nakikisawsaw sa mga gantong bagay. Gulo nila yan. Oo, problema nila yan. Huwag na kayong makisawsaw. Mabilis kayo makalipad kasi meron kayong sariling eroplano, sabi ni Aling Marie. Paano yung mga ibang tao matadamay? Pag sumiklab, ha? Hindi maganda yan. Tigil nyo yan. Oo. Hindi ba other provocation yan against doon sa China? Pangalawa na yan doon sa pagpapadala natin ng mga general at pagsabi ng general natin na tayo, ang Pilipinas, ay masasangkot kapag may gera sa pagitan ng China. Walang ibang bansa sa Asia na nagsasabi yan. Lagi silang labas kami dyan. Hindi kami makikialam dyan. Walang bansa sa Asia. Anong nakuha nating kapalit dyan sa paghimod natin ng puwet ng Amerika? Anong nakuha nating kapalit? Number 1, 4,000 Pilipino ang nanganganib ma-deport mula sa Amerika. Yan ang napala mo. Sige, sip-sip pa more, Mr. President. Nakakaawa naman. I-deport daw ang 4,000 nanganganib. Hindi ko sinasabing i-deport. Baka sabihin nila, fake news na naman ako. Wala pa namang sinasabi. Ngunit, eto nakalagay dito. At ito klarong-klaro 4,000 na undocumented Filipinos ay nasa system na daw ng ICE o United States Immigration and Customs Enforcement. Yan. At sabi ng ating ambassador, ng ating American boy na ambassador, hindi ba dapat pag-ambassador ka sa Pilipinas? Sa ibang bansa, ang pinangangalagaan mo, interest ng Pilipinas. Ito, pinangangalagaan, interest ng host country. Ito si Manuel Romualdez. Mali po yun. Medyo mabigat ng laban Opo, mali po yun. Hindi daw pag-uusapan itong problema ng mga Pilipino. Ano pag-uusapan nyo? Hindi ba dapat pupunta roon para sa kapakanan ng Pilipino? Yun. Natumbok mo, attorney. Bakit pa pupunta yan dyan? Para saan? Anong agreement? Yung 1% na dadalhin at kahiyan? Dapat, kung nabalitaan mo na nagkakaroon ng problema ang yung mga
mga kababayan, gawan mo na aksyon. Resolbahin mo. Hindi ito, nababalitaan namin, naku po, sandamakbak na kahihiyan ang iuwi sa Pilipinas, sabi ni Aling Ledesma. Diba? Totoo sa totoo. Ano yung usapin? Eto, meron ako ipapakita sa inyo, ha. Ngayon, ito ho ay balita. Kilala nyo ba ang makakalaban ni, ang tawag dito? Ni, pangalan nito, ni Mamang Quezon. Kilala nyo ba kung sino siya? Ay, papasok ko sa inyo, kung sino siya. Kayo na bahalang humusga. Papasok. Magandang umaga po sa inyo, former Senate President and now 20th Congress Senator Tito Soto. Good morning po, Tito Sen. Morning. Natawa naman ako, bakit meron po? Good morning po, sir. Thank you. Good morning. Opo, salamat. Good morning, good morning sa magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, 142.7 billion in budget insertions. Ito po ngayon yung lumalabas, maging sa Philippine Star, sabi po ng DBM dito, hindi sa amin galing yan, wala kaming kinalaman dyan, but definitely, yan kasama na sa budget at poder daw ng legislatura. Meron kayo reaksyon dito at to quote you, ang sabi niyo po dito, ito po ay, Chacha, scandalous. Scandalous and excessive. Yun ang sinasabi ni Tito Sen. Tanong mo namin dito, totoo ba na ito pa-imbestigahan niyo, Tito Sen? Yes, pa-imbestigahan talaga natin yan sapagkat talagang baka kung merong better word than scandalous, baka yun ang gamitin ko. Hindi, wala ako naisip nung at that very moment. Sapagkat, tingnan mo naman yung, katulad yan, sinasabi ng DBM, talaga nandun yan. Hindi ang ikinakaila nila sa kanila galing. Hindi talaga sa kanila galing. Meron mga sources na pinagkunan ang media. At siyempre, nung tinanong ako ng reaksyon, kasalukuyan, iniimbestigahan, tinitignan ni Senator Lacson yan about 2 weeks ago mula nung kami senador na, tinitignan niya yan Ako naman meron din ako mga kinakausap at inaalam tungkol dyan. At sapagkat naamoy namin yan during the campaign Talaga ba? Naamoy nyo naman pala tapos ngayon parang nararamdaman namin doon kayo kakampi. Tama ba sa tama? O ngayon, ito ang tanong. Dahil ba sobrang lakas ng panawagan na maging Senate President itong si Mamang Quezon, paiimbestigahan mo itong insertion. Dapat noon pa. Noon pa nagsalita ka na mayroong problema. Bakit na ipasok itong 142.7 billion sa 2025 budget? Dapat nagsalita ka. Hindi ngayong ito. Anak ng bugi naman, nanloloko na tayo nito. Sabi na Aling Marie, niloloko nyo na kami. Hugas kamay ba o talagang nagpapabango na? Merong nakapagkwento sa amin. So, bine-verify namin. Ngayon, lumilitaw talaga na tama talaga yan. Ngayon, bakit ko sinasabing scandalous at excessive? Kasi kung ang mga senador, yung NEP budget ng presidente aakyat sa Congress. Pag pinadala sa Congress, yung Kongreso, i-tweak yan, may mga gagalawin, may kung ano-anong gagalawin dyan na sa tingin nila dapat, yung iba nagpapaalam sa presidente, yung iba hindi. Aakyat sa Senado ngayon. Pag aakyat sa Senado, okay na. Ito ngayon, may mga amendment sila, may kanya-kanyang amendment yung mga senador. Okay lang yan kung institutional amendment. Ngayon, kung maglalagay sila ng mga sarili-sarili nilang project, ang mga pinapayagan noong araw, ng mga panahon namin, saka ng mga panahon namin, mga old-timers, kung meron mang ipapasok na project ang mga senador na let's say nasa mga 200 million, 300 million, 500 million sa isang lugar, sa bansa niya, sa bayan niya, or something like that. Yung mga ganun, tinotolerate yun. Sapagkat usually dapat mayroong program o port na tinatawag. Okay. Pero pagka ganyan bilyon-bilyon ang usapan at hindi niyo nilagay sa budget kundi nilagay niyo sa BICAM, ay teka muna, ibang usapan yan. Malalang pork barrel ang tawag dyan. Taka lang. Hindi. Taka lang. Ito naman, Boss, amo manager. Totoo kaya yung sinasabi niyo? Baka mamaya, mape-fake news nyo kami, Baka mamaya, pagdating ng huli, budol na naman ito.
Oo, kasi kung kayo ay may balak na paimbestigahan, dapat hindi na kayo nagpapa-interview. Oo, dapat isinulong nyo na rin yan, ha? Oo, gawa na kayo kagad ng ano. Ha? O, pwede nyo rin, halimbawa, hindi na investigasyon, kasuhan nyo. Kung totoong mayroon kayong nalalaman at mayroon kayong nabalitaan. Ano ba ang mga hakbang nyo para dito? May mananagot ba? O, sino ba naglagay niyan? Magkano? O, kaya ito napapag-usapan kasi may nabalita na yung Mamang Quezon ay parang may nung naipasok na na pondo rin. Hindi tayo sigurado pero yun na. Kaya siguro ang mama gustong paimbestigahan para yung kalaban niya sa pagka-SP matalo. Ito. Alam niyo naman to, magaling na political vlogger to Siya magpapaliwanag dito. Aalamin natin ang mga bagay-bagay. Naka. Nuligsa ni Senator Tito Soto. Yun ang kasunod Kita niyo? Yun ang kasunod. Hindi ako, I'm not against Tito Soto. Pero, naku naman, napaka-obvious. Alam naman natin na contender ni Chis Escudero sa Senate presidency, si Tito Soto. Biglang nagkaroon ng statement si Tito Soto. Yeah. Sorry, I mean, in some area, pabor ako sa mga sinagawa at sinasabi ni Tito Soto. Pero this, this is politics. This is really politika ito. Gusto lang talaga maging Senate President. Yan! 142.7 billion peso insertions sa 2025 budget. Anya, hindi umabot sa bilyon-bilyon ang mga amyenda ng mga nakaraang Senado. Iskandaloso raw ang mga ginawang insertion, lalo na kung kinuha ang mga ito sa pondo ng DepEd at DOH. Imbestigahan niya ang issue. Ayun na. Yeah? I mean, tingnan niyo kung kayo magaling kayo magbasa Pagkatapos in-isolate yung insertion di umano, allegedly, ni Chis Escudero. Ayun na So, pinutikan siya, putik sa mukha. Sige, tapon. Sabi ko sa inyo di ba? Merong nababanggit na pangalan, si Mamang Quezon. At ang alin yun? Ang tanong, bakit biglang paimbestigahan ni Toto Sen, itong mga, nasasabi. Bakit? Saklap, Diba? Ang saklap. Diba? Tuloy. Kahit ito yung mga nakaraan na, ngayon lang lumalabas. Diba? Biglang ganun Tapos, after putikan, meron biglang isang hero na lalabas. Yon. Ano sasabihin ng hero? Dapat itong imbestigahan. Ito ay pera ng taong bayan. Ito ay kaya nagkakaroon ng problema sa baha. Gago! Medyo halata. Halata yung karga dito halata yung karga dito Issue. Alam mo, matindi pa naman yung mga issue ngayon, lalo na ngayon tagbaha. Actually, hindi lang yun. Meron pa rin nagsabi na paimbestigahan ko saan daw napunta itong flood control project. Sino naman nagsabi niyan? Si Tolpo. Si Ka Erwin. Kaano lang natin Tignan natin kung may lalagay natin dito kasi minsan ayaw ayaw. Tignan natin kung mabibigyan natin ng mai-share natin dito. Gusto ko kasi malaman nyo kung ano yung mga bagay-bagay na mga nababalita na. Ano yung mga paimbestigahan nila? Parang nagbabaligtaran na ba sila? O talagang magbabaligtaran sila? Ito, pasok. To make sure that there will be an investigation on this, hindi lang investigation, kundi na make sure na national government ang mag-implement ng flood control, hindi politiko. Hindi si congressman, hindi si senador, kundi ang public works and highways, the national government. Sir, paano yun? Kasi budget deliberations pa lang, pinapakialaman na po ng mga senador, kongresista yung allotment. Ma'am, ako po nasa majority.
Pero I'll be the first one to say, no, stop. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Leave it to DPWH. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate nyo na lahat sa DPWH. Anong kinalaman ng senador kongresista? Hindi nga, wrong. Anong gagawin natin dyan? Boss, amo manager. Halimbawa, paimbestigahan mo. May mananagot ba? Yan ang aming katanungan. Gusto namin may managot. Diba? Hindi porkit inimbestigahan, wala nang mananagot. 5,500 na flood control, sino ang nakialam? Kanino napunta ang pondo? Sino-sino ang mga nagmanipula niyan? Meron bang project na nakita? Walang project na nakita. Wala tayong narinasang baha dito, baha doon. Halos 4 na araw nag-uulan. Dapat dyan, dire-diretso, Agos, sa drainage, dire-diretso Manila Bay. Hindi. Oo. Yung flood control, meron ba? Wala. Wala yan. Nabangga ng nabangga kasi ng barko. Kaya wala tayong magagawa dyan. Pag nabangga ng barko, di lusaw. Ganun lang. Diba? Ano sa palagay nyo? Nalusaw ba mga kasama? Lusaw ba? Tuloy natin ito. Alam mo ito kasi, iba kasing usapan ito eh. Ang hirap kasing ipaliwanag, kahit sila hirap na hirap din ipagtanggol kung saan nga napunta itong mga project na ito. Ang tanong dito, nasaan yung pera? Ang saklap, di ba? Sobra-sobra kayo kung mambintang kayo kay BP Sara. Sobra-sobra kayo. Ngayon, kayo rin pala ngayon, hanapan ngayon ng mga kasama nyo. Ito, si Ka Erwin. Naku, yari ngayon si BB Aim dito. Anong problema? Anong mangyayari dyan? Pag yari ka, sigurado mananagot ka. Dito kay BP Sara, meron mensahe at BP Sara Duterte kay Princess. Wow, ito gusto ko mabalita. Ano kaya, BP Sara, bakbakan mo nga yan para matanggal na yung kadaldalan niyang babaita na yan. Gusto namin, masampulan mo kung paano mo siya durugin. Tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin, makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the president give his State of the Nation address. Loy. Kahit madami sa inyo, syempre hindi ko kilala, pero pag magkausap na tayo, sasabihin niyo sa akin na ikamusta kay President Duterte. At meron din mga nagsasabi na i-hug siya, at meron din nagsasabi na ipaabot yung pagmamahal nila sa kanya. Nabanggit ko sa kanya kanina yon, at sabi niya sana daw ay mabigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal yung pasalamat niya sa inyo. Sabi niya hindi niya daw magawa ngayon. But sabi niya sana daw magkaroon ng pagkakataon na makapagpasalamat siya sa inyo. Personal daw na gusto niyang magawa yun. Ma'am, si former President Rodrigo Duterte, health-wise po, kamusta po ang aming mahal na Pangulong Duterte? Okay naman siya. Kanina, tinanong ko nga siya kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. Pero hindi ko lang na-check kasi kanina kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. At wala naman siyang nararamdaman. Naglakad siya mag-isa kanina at kamusta ako sa guard sa kain niya. Ganun din, parang mood niya lang rin yung kain niya. Minsan sabi ng guard okay, minsan hindi okay.
Natural naman din ata 'yon kasi kahit tayo din naman minsan kumakain tayo, minsan ay natin kumain. So normal at natural na 'yan sa isang tao. Physical attributes siya, ma'am. Can we still associate the skin and bones statement? Oh yes. Oo. He's not gained weight. He lost so much weight. He's the thinnest that I've seen him in my lifetime. And I think nag-shave siya from the last time na nagkita kami. So that's Saturday. Pero meron na kasing tumubo ng kaagad. At nakwento din ng guard na kailangan daw siya sabihan na mag-shave kasi otherwise hindi na lang daw mag-shave. Oo. Hindi allowed po ba yan ang hindi ko alam, ma'am, kung anong orders ng medical officer niya, kung allowed ba siya ng food supplements or vitamins and minerals. But I would think yes. Baka dahil sa edad niya, so kailangan niya ng mga supplements talaga, vitamins and minerals. And of course, alam nila na yung gana niya sa kain is not optimum. Yeah, just a bit of weight back. Opo, oo. So ayan kahit ganun pa man, ang nababalitaan natin ay pagdasal pa rin natin si Tatay Digong na lumakas ang pangatawan at humaba pa ang kanyang life. At makabalik agad-agad dito sa Pilipinas. Ayan, kung umabot ka sa video natin ito, ayan, paki-like and share ng video at huwag kayong magsasawa. Lagi lang kayong aabang sa ating mga video at reaction. Hanggang sa muli, bye-bye!